Laban ni Jandrel Casimero kay Kameda iimbestigahan daw ng GAB dahil sa pahayag ni Jason Casimero na kailangan magpatalo para sa plano. Tingin ko mga boss, kahit imbestigahan nila ito, hindi naman talaga nagpatalo si Jandrel Casimero doon. Medyo nagkamali lang talaga si Jason sa kanyang sinabi sa kanyang live dahil kung mapatunayan na game fixing ang nangyari, talagang matatanggalan ng license si Cuadro Alas. Pero tingin ko kahit imbestigahan yun mga boss, kitang-kita naman natin sa buong 10 rounds. Si Casimero ang agresibo at gusto niya talagang i-knock out si Kameda. Kaya hindi po yun game fixing. Medyo sumablay lang talaga si Jason sa kanyang pagkasabi at medyo lumaki ang issue. Inamin na rin mismo ni Jandrel Casimero na hindi niya magagawa magpatalo sa isang laban kahit magkano pang i-offer sa kanya. Sa iba pang balita, Vincent Astrolabio, abangan natin ang laban niya ngayong November 7 sa Florida, USA. Makakalaban niya si Katsuma Kitsugi na may kartadang 13 wins, 3 KOs, wala pang talo. 10 rounds na bakbakan ito sa Bantamweight Division. Kaya abangan po natin ito ngayong November 7 ang muling pagbabalik ni Vincent Astrolabio. Sa iba pang balita, Tank Davis may bagong kinakaharap na kaso na naman. Sabi dito sa report, si Davis ay inakusahan ng kanyang dating kasintahan na si Courtney Rosell ng pambubugbog, ilegal na pagkulong, kidnapping at sadyang pagpapahirap ng emosyonal na sakit. Ang kasong ito ay sinampa 2 buwan matapos na mabasura ang naunang kaso ng domestic violence laban sa kanya ng isa pang dating kasintahan. Grabe itong si Davis, sa dami ng naging girlfriend, ganun din ang dami ng kaso niya. Malupit siguro sa babae itong si Tank Davis mga boss, talagang matindi. 2 linggo na lang exhibition na niya kay Jake Paul sa November 14. So maapektuhan kaya ang exhibition niya kay Jake Paul dahil sa mga kasong ito. So abangan natin ang updates tungkol dyan mga boss. Sa iba pang balita, ayon sa post ng Ring Magazine, Emmanuel Navarrete and Eduardo Sugar Nones will meet in IBF and WBO Super Featherweight Unification fight on March 7. Grabe mga boss, hindi na pinansin ni Emmanuel Navarrete ang laban niya kay Charlie Suarez dahil rumekta na agad para sa isang unification fight. Siguro pumayag itong kampo ni Charlie Suarez na mag-step aside muna. Malay natin kung sino ang manalo dito kay Navarrete at Nunes, pwede nang labanan ni Charlie Suarez. Mas maganda yun dahil 2 belt agad ang nakataya. Kung manalo si Charlie Suarez, maging unified champion agad. Pero hindi natin alam kung ano ang nangyari, kung tinanggap ba ni Charlie Suarez ang step aside fee. Sa iba pang balita, ayon kay Ed Tolentino, sinabing hindi pa handa si Carl Ames Martin kontra the monster na Oya Inoue. Kung maglaban daw sila ngayon, hindi pa handa si Carl Ames Martin at sayang lang kung ipilit. Hindi pa talaga handa si Martin mga boss, katulad lang ito kay David Picasso. Pero itong si David Picasso, pumayag ang kampo niya na ilaban kay the monster Inoue. So ganun din si Wonderboy Martin mga boss, kahit hindi pa siya handa. Kung may pagkakataon na ilaban siya kay the monster Inoue, opportunity yun, sayang ang pagkakataon. So kung hindi niya lalabanan ngayon, kailan pa? Nagbabalak ng umakyat itong si Inoue sa featherweight division. Hindi naman kasi importante kung matalo ka mga boss. Ang importante kasi dito, mag-gain ka ng experience at mapalaban ka sa isang pound for pound. Kahit sabihin natin na matalo si Wonderboy Martin kay the monster Inoue, hindi na rin masama yun mga boss dahil pound for pound ang nakalaban niya. Ang pagkatalo laban sa isang pound for pound ay hindi naman nakakahiya sa resume. Kaya sa tingin ko, sayang ang opportunity kung hindi pa nila lalabanan si Inoue kung may pagkakataon. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.